Introduction. Si Francis Leo Marcos ay isang negosyanteng Pilipino at philanthropist ay nakakuha ng atensyon ng publiko dahil sa kanyang masalimuot na pagpapakita ng yaman at umano'y gawain sa pagtulong. Gayunpaman, ang kanyang pag-angat sa kasikatan ay may kasamang kontrobersya at mga legal na problema. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga issue sa batas na may kinalaman kay Francis Leo Marcos na naglalantad sa mga kaso na nagbigay anyo sa kanyang imahe sa publiko. Background, mula sa negosyo hanggang sa kamanghamanghang pag-angat sa social media. Si Francis Leo Marcos, nakilala rin bilang Norman Mangusin, unang nakilala sa pamamagitan ng kanyang social media presence. Nakakuha siya ng atensyon dahil sa pagpapakita ng mamahaling ari-arian at pagsasabing siya ay philanthropist na nagtataguyod ng pagtulong sa mga nangangailangan sa panahon ng krisis. Umano'y paglabag sa batas ng optometry, pagsusuri sa batas na nagsimula. Isa sa mga unang issue sa batas na kinaharap ni Marcos ay may kinalaman sa umano'y paglabag sa batas ng optometry. Lumabas ang mga ulat na hindi siya lisensyadong optometrist kahit na nagtatangkang magpanggap na isa. Ito'y nag-udyok sa mga otoridad na mag-imbestiga at tanungin ang kanyang propesyonal na kwalifikasyon. Kaso ng estafa, pagsidhi ng mga suliraning legal. Lumala ang mga problema sa batas ni Marcos nang siya ay maharap sa kaso ng estafa o pandaraya. Ang kaso ng estafa ay may kinalaman sa alegasyon ng pandaraya na nag-uugat sa kanyang philanthropic na gawain at sa pondo na naipon. Pag-aresto at pagkakakulong, labanang legal sa korte. Noong Mayo 2020, si Francis Leo Marcos ay inaresto ng National Bureau of Investigation, NBI, matapos ang mga kaso ng estafa at illegal na pag-aari ng baril. Ang pag-aresto ay nagtatakda ng mahalagang kaganapan na nagdulot ng mga legal na hakbang at pagdinig sa korte na magtatakda sa kanyang kapalaran. Reaksyon ng publiko, magkaibang opinyon at epekto sa social media. Ang mga issue sa batas na nagliligid kay Marcos ay nag-udyok ng masusing talakayan sa social media, kung saan ang mga opinyon ay nahahati sa pagitan ng mga taga-suporta na nagtatanggol sa kanyang sinasabing philanthropy at mga kritiko na nagtatanong sa kahalintuladang kanyang gawain. Ang kaso ay nagbigay diin sa epekto ng social media sa pagbuo ng opinyon ng publiko. Tuloy pa ang mga legal na hakbang kaugnay ni Francis Leo Marcos. Nananatiling tanong kung paano magiging resulta ang mga korte sa iba't ibang kaso laban sa kanya at kung paano ito mag-aambag sa kanyang imahe sa publiko at sa pangunawa sa kanyang mga gawain sa philanthropy. Konklusyon, ang pag-akyat ni Francis Leo Marcos mula sa isang social media sensation patungo sa isang personalidad na nababalot ng kontrobersya sa larangan ng batas ay nagpapakita ng kahalintuladang komplikasyon ng kasikatan at pagsusuri ng publiko. Ang mga kaso sa batas na naglilibot sa kanya ay hindi lamang nagtatanong sa kanyang mga aksyon, kundi naglalantad din ng mas malalim na issue ng kapanipaniwalaan at pananagutan sa larangan ng online personalities. Ang mga patuloy na legal na yugto ay tiyak na magpapatuloy sa pagbuo ng naratibong naglilinaw sa imahe ni Francis Leo Marcos sa mata ng publiko.